Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes, garantisadong mabilis lang to. Nagsimula na nga ngayong Huwebes ang 2 araw na malawakang tigil pasada ng iba't ibang grupo ng transportasyon bilang protesta laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Tulong na ayuda, hindi pa nakukuha ng marami sa mga tsuper. Narito ang report. Sama-sama muling nagwelga ang No to Oil Price Hike Coalition. Sa iba't ibang parte ng bansa ngayong nagsagawa muli ang grupo ng mga tsuper ng 2 araw na malawakang tigil pasada. Victoria, welga kami! Welga kami! Welga kami! Magandang umaga po sa inyo. Wala nang masakyang jeepney sa malaking bahagi ng Metro Manila. Sa video mula sa netizen na si Rhea Joy Espina, makikitang hindi lang napakarami, kundi laksa-laksa na ang mga commuter na naglalakad sa kahabaan ng Commonwealth. Welga para sa buhay at kabuhayan, ang sigaw ng grupong Piston Mapakalibo Aklan. Cainta Rizal, Laguna, Bicol, Iloilo at kabuuang Metro Manila. Upang maibsan ang parusang ito sa mga commuter, nagpakalat ng libreng sakay sa iba't ibang lugar ang pamahalaan. Sa ngayon, pumapalo na ng humigit kumulang 130 pesos ang kada litro ng diesel. Sa pagdinig kanina sa Senado ng Ad Hoc Committee para sa krisis sa langis, nanawagan si Senador Bam Aquino sa ganap na implementasyon ng suspensyon ng excise tax dito. Kami po, nagmadali kami para mapasa yung batas na yan. Sana po, madaliin nyo rin yung pag-implement ng batas. No? Si Director Abad is here. Mukhang mayroon siyang information na gustong i-share sa atin. Director Abad? Naglabas din ng sama ng loob ang grupong Manibela. Marami sa mga tsuper ang wala sa listahan ng benepisyaryo. 80% nga lang daw sa kanilang mga miyembro ang nakatanggap. Malaking tanong tuloy, saan nga ba nanggagaling ang pondo ng DSWD at DOTR para sa ayuda? Bakit sama lang daw ng loob ang nakukuha ng mga tsuper? Na fleet card ang ibigay ninyo sa amin. Mas madali siyang gamitin. Hindi na ho kami pipila doon sa mga ayuda na to na lahat madidisrupt yung services natin sa mga mananakay. Yung araw na namamasada kayo, nawawala rin. Maghapon din ho kaming nakapila. So kaltas na po kaagad yun. Kung kikita ho sana kami today ng 1,500 pesos na paghahatian po ng driver at operator, nawala din po yun. Sa ngayon, tinatayang nasa 3,000 piso na ang nawawala sa kita ng mga jeepney drivers sa 30 litro ng krudo. Mahigit doble sa dating 1,400 pesos. Nilinaw ng Malacanang na under review pa kung magkano ang posibleng ibawas sa excise tax sa langis. Matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magbawas o magsuspende nito. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Wala pang itatakda ang palasyo kung magkano ang ibabawas sa excise tax sa langis kahit na naisabatas na ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay kay Pangulong Bongbong Marcos ng emergency powers para gawin ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, under review pa kung magkano ang ibabawas sa buwis sa langis. Sa ngayon, nakausap po natin si Secretary Sharon Garin at nito ay under review. Sa ngayon dahil paiba-iba nga po ang presyo ng produkto ng petrolyo. So under review po siya. Sa isang pagdinig ng Senado, sinabi ni Finance Undersecretary Carlo Adriano na sa April 12 o 13, pinakamaagang may patutupad ang pagbawas sa buwis. Anya, ito ay dahil isang buwan ng higit sa $80 ang Dubai crude oil at after 15 days pa magiging epektibo ang RA 12316 na pinirmahan kahapon ng Pangulo. Development Budget Coordination Committee din raw ang siyang magbibigay ng rekomendasyon sa Pangulo kaugnay ng halagang ibabawas. Bakit nga ba after 15 days pa magiging epektibo ang batas, kayong nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa? Ayon sa Article 2 ng Civil Code, ito po ang karaniwang araw na tinatawag nating grace period bago ma-implement or mag-take effect ang isang batas. Ito po ay para sa sinasabi nating right to due process para lahat ng stakeholders.
Paglilinaw naman ng palasyo, bagamat may emergency powers na ang Pangulo, hindi pa rin kayang kontrolin ng gobyerno ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa umiiral na Oil Deregulation Law. Maaari lang daw makialam ang pamahalaan kung may pag-abuso ang oil companies. Kongreso na rin daw ang dapat kumilos kung nararapat bigyan ng otoridad ng pamahalaan na makialam sa presyo ng langis na kasalukuyang hindi pwede gawin dahil sa nasabing batas. Dinepensahan rin ng palasyo si Energy Secretary Sharon Garin sa harap ng mga pambabatiko sa Department of Energy. Hindi po kasi maaaring kumilos tayo dito tapos may maaapekto ang ibang sektor para lamang maging optics. So, kailangan po talaga balansihin dahil kapag hindi po ito binalanse, baka lalo tayo magkaroon ng problema. Pag-aaralan pa rin ng palasyo ang iba't ibang suwestyon tulad ng pamimigay ng ayuda sa mga minimum wage earner at middle class at pagpapataw ng price cap sa mga pangunahing bilihin. Nagiging maingat raw kasi ang Pangulo sa pagpapatupad ng mga polisiya para mabalanse ang interes ng lahat ng stakeholders. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Sa iba pa mga balita, Department of Energy target na makakuha ng 2 milyong bariles ng langis bilang karagdagang supply ng bansa. Driver na hinimatay sa gitna ng pamimigay ng cash aid ng DSWD, maayos na ang kalagayan. Police Brigadier General Romel Batangan itinalaga bilang bagong acting chief ng PNP-HPG. Maayos na ang kalagayan ng driver na hinimatay kahapon sa gitna ng isinagawang payout ng DSWD sa Quezon Memorial Circle. Sa inilabas na pahayag ng Quezon City LGU, mayroong seizure condition ang nasabing driver at ito naging sanhi kaya nawala ng malay. Agad naman nagpaabot ng karagdagang tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa driver at nagbigay rin ng karagdagang maintenance medicine ang lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanyang kondisyon. Karagdagang 2 milyong bariles ng langis ang target na makuha ng Department of Energy para mas patatagin pa ang supply ng langis sa bansa. Ayon sa DOE, gagamitin ito ang 20 bilyong pisong Energy Emergency Fund para bumili ng refined petroleum products, LPG supply at karagdagang inventory. Ito'y upang siguraduhing sapat ang supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Itinalaga ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates si Police Brigadier General Romel Batangan bilang bagong acting chief ng PNP Highway Patrol Group. Papalitan ni Batangan si Brigadier General Jesse Tamayaw matapos itong magbitiw sa pwesto kahapon March 25 kasunod ng pagsasampa ng reklamong sexual harassment ng isang kapwa pulis sa National Police Commission. Bago italaga bilang acting chief ng PNP-HPG, nagsilbi si Batangan bilang Deputy Regional Director for Administration sa Police Regional Office 3. At sa trending balita, muling binuksan ni Patreng Non ang Community Pantry PH para sa mga tsuper, drivers at rider bilang tulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Muling nagbukas ang community pantry ni Patreng Non na nakilala noong pandemya na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Binuksan ito ang community pantry para sa mga tsuper, drivers at riders na apektado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ani pa ni Patreng magbigay ayon sa kakayahan at kumuha batay sa pangangailangan. Kaisa rin anya ang Community Pantry PH sa laban ng mga tsuper, riders at drivers. Sa mga gusto mag-iwan ng pagkain, matatagpuan ang Community Pantry sa Maginhawa, Corner Magiting sa Quezon City. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable, Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.